Ang pag-ibig parang apoy. Nagbibigay init at liwanag, pero sa isang iglap, kaya ka ring sunugin hanggang sa wala kang matira. Iyan ang natutunan ko sa gabing iyon. Ang gabing nagpabago sa lahat. Napakasaya ko noon. 1 taon na kaming kasal ni Marco, at para sa aming anibersaryo, sinurpresa ko siya ng isang intimate dinner sa isang suite sa lumang Manila Hotel. Napakaganda ng setting. May bulaklak, kandila at ang paborito niyang adobo. Pakiramdam ko, nasa alapaap ako. Ang mga plano namin sa hinaharap, ang mga pangarap na binuo namin, lahat ay naroon, naghihintay lang matupad. Inayos ko ang aking buhok. 1 taon. Napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang nang magkakilala kami sa isang charity event, ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga mata na tila mayroong sariling kwento, at ang kanyang matikas na tindig, lahat iyon ang nagpakilig sa akin. At nang magsimula kaming mag-usap, doon ko naramdaman na siya na ang magiging lalaki ng buhay ko. Ang bawat sandali kasama niya ay parang panaginip. Ang bawat pangako niya, bawat sulyap, at bawat halik ay nagpapatibay ng aking paniniwala na siya ang nakatadhana para sa akin. Walang duda sa isip ko. 8:00 na. Dapat ay narito na siya. Nag-ring ang aking cellphone. Hello, mahal. Boses ni Marco. May pagod pero mailambing pa rin. Nasaan ka na? Nag-aalala na ako, tanong ko, bahagyang nakasimangot. Sorry, mahal. Natagalan lang ako sa meeting. Papunta na ako. Malapit na, huwag kang mag-alala, sagot niya. May ingay sa likod niya, parang galing sa bar o restaurant. Kaya mo pa bang maghintay ng kaunti? Naman. Hintayin kita. Pinatay ko ang tawag. Nagtataka ako sa ingay, pero pinili kong huwag na lang pansinin. Malamang ay nasa isang restaurant siya, kasama ang mga kliyente. Sanay na ako sa ganoon. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng lamesa, sinisigurado na perpekto ang lahat. 10:30 na. Hindi pa rin siya dumarating. Ang lamig na ng adobo. Ang mga kandila unti-unti nang nauubos. Nagkaroon na ako ng kakaibang pakiramdam sa aking tiyan. Hindi maganda. May mali. Ilang beses ko na siyang tinawagan, pero hindi na siya sumasagot. Ang pakiramdam ng pagkabigo at kaba ay unti-unting lumamon sa akin. Sana ay okay lang siya, bulong ko sa sarili ko. Ngunit ang bawat minuto na lumilipas ay nagdadagdag sa aking pangamba. Hindi ito ang Marco na kilala ko. Hindi siya yung magpapahintay ng ganito katagal, lalo na sa aming anibersaryo. Nagpa siya akong hanapin siya. Naka-reserve ang suite sa pangalan niya. Naglakad ako sa hallway, ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat pintuan na dinadaanan ko, pinagdarasal ko na sana ay hindi ito ang pintuan na magpapabago ng aking mundo. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nang makarating ako sa dulo ng hallway, nakita ko ang pintuan ng aming suite, bahagyang nakabukas. May ilaw sa loob. Huminga ako ng malalim. Sana ay mali ang aking kutob. Unti-unti kong binuksan ang pintuan. Walang tunog. Marahan akong pumasok, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang una kong nakita ay ang bulaklak na inilagay ko sa gilid ng lamesa, nakakalat sa sahig. Pagkatapos ang mga nabasag na baso. Kumalat ang alak. Ang mga kandila ay patay na. Nakita ko ang isang sapatos ng babae. Hindi sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Hindi ito totoo. Naglalakad ako na parang lumulutang patungo sa kwarto. Ang bawat hakbang ay parang bumabaon sa putik. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahihinang tunog sa loob. Tunog ng paghinga. Hindi lang isa. Nanginginig ang aking kamay ng dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. At doon, sa kama na inakala kong sa amin lamang, sa kama na pinagsaluhan namin ang aming pagmamahalan, nakita ko siya. Si Marco. At sa tabi niya isang babae. Si Celeste. Ang dating kasamahan niya sa trabaho. Ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaan na may gusto kay Marco. Nakahubad sila. Ang mga kumot ay nakakalat. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Parang tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng kulay sa paligid ko ay nawala, naging itim at puti. Ang hangin ay nawala sa aking baga. Hindi ako makahinga.
Ang sakit. Parang may pumutol sa ugat ng aking puso. Ang mga mata ko ay nanlalabo sa mga luha na biglang nagsimulang bumuhos. Biglang gumalaw si Marco. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, gulat na gulat. Halatang hindi niya inaasahan ang aking pagdating. Dara, bulong niya, tumayo agad, hinabol ako. Hindi ko siya sinagot. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay naiwan sa aking lalamunan, sinasakal ako. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo papalayo sa kanya, papalayo sa katotohanang sumira sa aking mundo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa likuran ko, ang kanyang pagtawag sa aking pangalan, lahat ay parang malabong ingay sa gitna ng sigaw ng aking puso. Dara! Hintayin mo ako. Magpapaliwanag ako. Sigaw niya. Pero huli na. Wala nang kailangan ipaliwanag. Nakita ko na. Ang sakit ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa bawat bahagi ng aking katawan. Lumabas ako ng hotel, hindi pinansin ang guard, ang mga tao sa lobby. Lahat ay malabo. Lahat ay umiikot. Sumakay ako sa aking kotse, ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto para magmaneho. Ngunit kailangan kong lumayo. Kailangan kong tumakas. Pinaharurot ko ang kotse sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha ng langit, kasama ang aking mga luha na walang tigil sa pagbuhos. Nagdadrive ako ng walang patutunguhan, walang direksyon. Sa bawat kanto, ang imahe ni Marco at Celeste ay naglalaro sa aking isip. Ang kanyang pangangaliwa ay hindi lang basta pagtataksil, ito ay pagdurog sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang bawat pangako, bawat sumpaan, bawat panaginip ay naging abo. Ang aking buong mundo ay gumuho sa isang gabi. Tiningnan ko ang rearview mirror, ang mga ilaw ng hotel ay unti-unting nawawala sa dilim at ulan. Ang aking bahay. Ang aming bahay. Ang lugar kung saan namin binuo ang aming mga pangarap. Ngayon, isa na lang itong bakas ng nakaraan. Wala na akong babalikan. Hindi na ako babalik. Kailangan ko nang umalis. Kailangan kong kalimutan. Nanginginig ang aking labi. Hinding-hindi na ako babalik sa iyo, Marco Reyes. Hinding-hindi. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. 3 taon ng pagluluksa, paglimot at pagtatago. Ang Batangas ang naging kanlungan ko. Ang malawak na bukirin ng mga bulaklak ng aking tita Elena ang naging aking mundo. Dito, sa gitna ng mga kulay at halimuyak, sinubukan kong ibaon ang lahat ng sakit. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa bukid na ako. Ang hamog sa mga dahon ng rosas, ang sariwang simoy ng hangin, at ang tahimik na pag-usbong ng bawat talulot ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Pinipitas ko ang mga bulaklak, isa-isa, maingat. Bawat rosas ay parang isang piraso ng aking puso na unti-unting naghihilom. Ang pagod sa katawan ay mas gusto ko kaysa sa pagod ng isip. Mas gusto kong maramdaman ang sakit ng mga tinik sa aking daliri, kaysa sa sakit ng alaala sa aking puso. Dara, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Tita Elena isang umaga, habang nagkakape kami sa veranda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Tita Elena, ang kapatid ng aking ina, ang naging sandalan ko ng gabing tumakas ako mula sa Maynila. Hindi niya ako kailanman hinusgahan. Tahimik lang siyang nakinig sa aking mga hikbi at niyakap ako ng mahigpit. Okay lang po ako, tita, sagot ko, pilit na ngumiti. Masarap sa pakiramdam ang maging abala. Alam ko, anak, malumanay niyang sabi. Pero hindi mo kailangan itago ang sarili mo sa likod ng trabaho. Hindi ka na nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan mo. Hindi ka na lumalabas. Hindi ka na nagtitiwala. Napayuko ako. Totoo ang sinabi niya. Matapos ang nangyari, parang nawalan ako ng kakayahang magtiwala. Sa bawat ngiti, sa bawat salita, nakikita ko ang posibilidad ng pagtataksil. Ang takot na masaktan muli ay mas malaki kaysa sa kagustuhang magbukas. Mahirap po, tita, bulong ko. Ang sakit po kasi. Hinaplos ni Tita Elena ang aking buhok. Alam ko, anak. Pero hindi ka pwedeng manatili sa dilim habang buhay. Mailiwanag pa rin sa labas. Kailangan mo lang hanapin. Ngunit paano ko hahanapin ang liwanag kung ang lahat ng nakikita ko ay dilim?
Ang mga alaala ng gabing iyon ay parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa aking isip. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagtataksil. Bawat detalye ay nakaukit sa aking puso. Ang cellphone ko, halos hindi ko na ginagamit. Nakatago lang ito sa drawer, halos walang tunog maliban sa mga tawag mula sa bangko o sa mga supplier. Ngunit minsan, may mga numero na hindi ko kilala. Alam kong si Marco iyon. Ang kanyang mga text messages, puno ng paghingi ng tawad, pagpapaliwanag at pangako. Dara, please. Kausapin mo ako. Hindi ko sinasadya. May nangyari lang na hindi ko maintindihan. Dara, alam kong galit ka. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Dara, miss na kita. Miss ko na ang ngiti mo, ang tawa mo. Miss ko na tayo. Bawat mensahe ay parang isang kutsilyo na muling bumabaon sa aking sugat. Hindi ko binabasa ang lahat. Minsan, nakikita ko lang ang preview sa notification bar at agad ko nang binubura. Hindi ko kayang basahin. Hindi ko kayang pakinggan ang kanyang boses. Ang bawat salita niya ay nagpapaalala lang sa akin ng kanyang pagtataksil. Ang bawat pagtatangka niyang makipag-ugnayan ay nagpapakita lang ng kanyang kawalang hiyaan. Paano niya nasasabi ang mga salitang iyon matapos ang lahat? Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak para sa delivery, biglang tumunog ang VE sa sala. Si Tita Elena, nanonood ng balita. Hindi ko sana papansinin, ngunit biglang narinig ko ang pangalan niya. Marco Reyes, ang EHC ng Reyes Group of Companies, ay pinarangalan bilang isa sa mga nangungunang negosyante ng taon. Napahinto ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig, halos mabitawan ko ang baukwet ng mga rosas. Dahan-dahan akong lumapit sa sala. Doon, sa malaking screen, nakita ko siya. Si Marco. Napakakisig pa rin niya, nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang buhok ay mas maikli na at may kaunting kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata mailungkot pa rin doon. May pagod. Hindi na iyon ang mga matang puno ng pag-asa at saya na minahal ko. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang kanyang boses, pamilyar pa rin sa aking pandinig, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa aking puso. Ang Marco na ito ay tila mas matagumpay, mas seryoso. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang bilis ng panahon, Dara, sabi ni Tita Elena, na tila nabasa ang aking iniisip. Napakalaki na ng inunlad niya. Hindi ako sumagot. Patuloy lang akong nakatingin sa G, ang kanyang mga salita ay tila hindi ko naririnig. Ang nakikita ko lang ay ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na tila mayroong lihim na pasan. May bahagi sa akin ang nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung awa ba o galit. O baka pareho. Ang balita ay nagpatuloy, ipinapakita ang mga larawan ng kanyang mga proyekto, ang kanyang mga parangal. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Marco Reyes. Ang lalaking sumira sa akin. Ang lalaking sinubukan kong kalimutan. Nang matapos ang balita, agad akong bumalik sa aking ginagawa. Ngunit ang kanyang imahe ay nanatili sa aking isip. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng lungkot. Hindi ko maintindihan. Bakit siya malungkot kung matagumpay naman siya? Bakit may bahagi sa akin ang nakaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang kalungkutan? Ito ba ang epekto ng 3 taon? Ang pagtatago ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang paglimot ay hindi nangangahulugang paghilom. Ang sakit ay naroon pa rin, nakatago lang sa ilalim ng balat. At sa isang iglap, sa isang sulyap, kaya nitong bumalik at durugin ka muli. 3 taon. Ilang araw, ilang gabi, ilang oras na ang lumipas na ang tanging kasama ko ay ang pagsisisi. Ang bawat sandali ng tagumpay sa negosyo ay walang saysay kung wala ang taong mahal ko sa tabi ko. Si Dara. Ang pangalan niya ay parang sugat na hindi naghihilom sa aking puso. Ang gabing iyon malabo ang lahat. Ang huling naaalala ko ay ang pag-inom ko kasama ang mga kasosyo sa negosyo para sa aming anniversary dinner. Tapos ay si Celeste, ang dating kasamahan ko sa isang project na nauwi sa fiasco. Nag-offer siya ng drinks. At pagkatapos noon, blanko na. Nagising ako, nakatabi ko siya, at si Dara, nakatayo sa pintuan, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkabigo.
Mula noon, bawat araw ay parang parusa. Sinubukan kong ipaliwanag paulit-ulit. Pero paano ka magpapaliwanag kung hindi mo rin alam ang nangyari? Ang bawat tawag, bawat text message ko ay walang sagot. Parang lumamon sa lupa si Dara. Wala akong ideya kung nasaan siya. Kinontak ko ang lahat ng kakilala niya, pero walang nakakaalam. Marco, wag mo nang ipilit, sabi ni Tita Elena sa huling pagkakataon na tinawagan ko siya. Ayaw ka nang kausapin ng pamangkin ko. Masaya na siya. Masaya? Paanong magiging masaya ang isang taong mahal na mahal ko, na sinaktan ko ng sobra? Hindi ko kayang paniwalaan iyon. Pero wala akong magawa. Nag-concentrate na lang ako sa trabaho. Nagtayo ako ng sarili kong kumpanya, ang Reyes Group of Companies, na ngayon ay isa na sa mga nangunguna sa bansa. Ginawa ko ito para sa kanya. Para patunayan na karapat-dapat pa rin ako sa kanya. Para maipakita na handa akong panindigan ang lahat. Ngayon, nasa Batangas ako. May bagong project kami sa agrikultura, at kailangan kong i-finalize ang partnership sa isang malaking supplier ng bulaklak sa lugar. Nagkaroon ng kaunting problema sa logistics, kaya personal kong pinuntahan para ayusin. Sir Marco, dito po ang farm ni Aling Dena, sabi ng aking driver, tinuro ang isang malawak na lupain na puno ng makukulay na bulaklak. Ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ay pumuno sa hangin. Nakaka-relax. Nakipagpulong ako kay Aling Dena. Isang matandang babae na may mainit na ngiti. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Naging maayos ang usapan namin. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, nakita ko ang isang booth sa tabi ng daan. Nagbebenta ng sariwang bulaklak at herbal tea. Ang mga bulaklak ay napakaganda at ang amoy ng tsaa ay nakakaakit. Maganda po ang mga bulaklak niya, sir, sabi ni Aling Nena. Kilala siya rito bilang ang dalagang hardinera. Isang babae ang nakatalikod, nag-aayos ng mga rosas. Ang kanyang buhok ay nakapusod at nakasuot siya ng isang simpleng summer dress. May kakaiba sa kanyang tindig, sa kanyang galaw. Pamilyar. Ang puso ko ay biglang bumilis. Dahan-dahan akong lumapit sa booth. Sa bawat hakbang, lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Parang may pumipigas sa aking lalamunan. Hindi. Hindi ito possible. Nang dahan-dahan siyang lumingon para abutan ng bayad ang isang customer, parang tumigil ang oras. Ang aking hininga ay huminto. Si Dara. Siya nga. Ang kanyang mukha, mas payat, may kaunting tanda ng pagod, pero ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Ang mga matang minahal ko. Ang mga matang nasaktan ko. Siya mismo. Narito siya sa Batangas. Ang dalagang hardinera. Pakiramdam ko ay gusto kong lumipad patungo sa kanya, yakapin siya ng mahigpit, at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Gusto kong sabihin sa kanya na gaano ko siya kamahal, gaano ako nagsisisi. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa aking lalamunan. Nanatili lang akong nakatayo, nakatitig sa kanya, habang unti-unting lumalalim ang kanyang pagkabigla. Dara? Ang boses ko ay halos pabulong. Parang hindi lumabas ang tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa pagkabigla, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging galit. Naging lamig. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang yelo na tumititig sa akin. Marco, bulong niya, na tila ayaw maniwala sa kanyang nakita. Napakatahimik ng paligid. Ang mga tao ay tila nawala. Kami lang dalawa. Ang hangin ay tila bumigat. Dara, sa wakas di. Sinubukan kong lumapit, ngunit umatras siya. Anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay malamig. Niwalang bakas ng emosyon. Dara, gusto kong magpaliwanag. Gusto kong kausapin ka. Sinubukan kong abutin ang kanyang kamay, ngunit agad siyang umiwas. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, at agad siyang tumalikod. Nagmadali siyang naglakad, halos tumakbo, papalayo sa booth, papalayo sa akin. Dara. Hintay. Sumunod ako sa kanya, hindi ko siya hahayaang lumayo muli. Hindi na. Hindi na pagkatapos ng 3 taon. Tumakbo siya sa kabilang kalsada, papunta sa isang dirt road na papasok sa gitna ng mga bukirin. Hindi ako nag-alinlangan. Sinundan ko siya. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas.
Nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na gate na gawa sa kahoy. Isang lumang bahay na may hardin. Ang bahay ni Aling Elena. Nandoon siya sa buong panahong iyon. Dara! Kausapin mo ako, Dara, sigaw ko, habol pa rin ako. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglakad. Hindi siya lumingon. Ni isang sulyap. Ang kanyang likod ay matigas, puno ng galit at pagtatanggi. Nang makarating ako sa gate, huminto siya. Nakaharap sa pintuan ng bahay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumingon at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo na idinulot ko. Wala na tayong pag-uusapan, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapaitan. Para akong nabingi. Ang mga salita niya ay parang pader na humaharang sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Dara, please di. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Iniwan akong nakatayo sa labas ng gate. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara at kasabay nito, parang maisumara rin sa aking puso. Ang hangin sa Batangas ay biglang lumamig. Ang amoy ng bulaklak ay hindi na kasing bango. Tinitigan ko ang sarado na pintuan, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Hindi. Hindi ako susuko. Kung 3 taon akong naghanap, hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Hanggat hindi ko na ipapaliwanag ang lahat. Ang paglitaw ni Marco sa Batangas ay parang isang bagyo na biglang dumating. Matapos ang aming pagtatagpo sa labas ng farm, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na puno ng pagsisisi, ay bumalik at naglaro sa aking isip ng paulit-ulit. Akala ko, matapos ang 3 taon, ay handa na ako. Akala ko, matigas na ang puso ko. Pero ang bawat sulyap niya, bawat pagtawag niya sa aking pangalan, ay nagpabalik sa lahat ng sakit. Kinabukasan, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Ang aking tiyan ay parang may paru-paro na lumilipad. Hindi lang dahil sa kaba. May kakaiba. Ilang araw na akong nakakaramdam ng pagkahilo. Ang amoy ng kape ni Tita Elena ay nakakasuka. At ang aking mga paboritong pagkain, bigla ay hindi ko na makain. Dara, ayos ka lang ba? Ang putla mo, sabi ni Tita Elena, habang nag-aalmusal kami. Okay lang po, tita. Siguro pagod lang po ako, sagot ko, pilit nang umiti. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lang ito pagod. May iba. Sa loob ng ilang linggo, lalong lumala ang pakiramdam ko. Madalas akong sumusuka sa umaga. Ang aking mga dibdib ay masakit. At ang aking period matagal nang hindi dumarating. Ang kaba ay unti-unting lumamon sa akin. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Isang hapon, habang si Tita Elena ay nasa bayan, nagpa siya akong pumunta sa isang pribadong klinika. Ayaw kong may makakita sa akin na kakilala. Kailangan kong malaman. Kailangan kong kumpirmahin. Ang bawat hakbang ko patungo sa klinika ay mabigat. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, parang tambol. Pumasok ako sa loob at agad akong nilapitan ng isang nurse. Good afternoon po, ma'am. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto ko pong magpa-check up, sagot ko, ang aking boses ay nanginginig. Pakiramdam ko po ay may sakit ako. Matapos ang ilang pagtatanong at basic check-up, dinala ako sa isang kwarto. Ang doktor, si Ihi Reyes, ay isang matandang babae na may mabait na mukha. Kilala ko siya. Siya ang dating doktor ng aming pamilya sa Maynila. Nagulat siya nang makita ako. Dara? Ikaw ba yan, anak? Anong ginagawa mo rito sa Batangas? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Ah, opo, Dulcie, sagot ko, pilit nang umiti. Dito na po ako nakatira ngayon. Gusto ko lang po magpa-check up. Pakiramdam ko po ay may mali sa akin. Nagsimula siyang magtanong. Ang bawat tanong niya ay nagdadagdag sa aking kaba. Ang kanyang mga mata ay tila may alam na. Dara, kailangan nating mag-ultrasound, sabi niya. Para masiguro natin. Humiga ako sa kama, ang aking puso ay halos lumabas sa aking dibdib. Ang malamig na gel sa aking tiyan ay nagdulot ng panginginig. Tinitigan ko ang monitor. Blanko. Walang makita. Pero pagkatapos, dahan-dahan, may lumabas na imahe. Isang maliit na bilog.
Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Dara, sabi ni Iki Reyes, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at tuwa. Buntis ka. Hindi ako makapagsalita. Buntis? Paano? Kailan? Ang huling beses na. Ang huling beses na nagkasama kami ni Marco iyon ang gabing iyon. Ang gabing sumira sa lahat. At hindi lang isa, Dara, patuloy ni Iki Reyes, ang kanyang ngiti ay lumawak. 3. May triplets ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. 3. Hindi lang isa, kundi 3. Ang aking mundo ay biglang umikot. Nahilo ako. Ang mga imahe sa monitor ay tila lumulutang. 3 maliliit na bilog. 3 puso na tumitibok. Dolphy, totoo po ba yan? Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Anak. Congratulations. Napakabihira nito, sabi niya at hinawakan ang aking kamay. Ngunit hindi ko maramdaman ang tuwa. Ang nararamdaman ko lang ay takot. Paano? Paano ko ito gagawin? Mag-isa? Paano ko haharapin si Marco? Lumabas ako ng klinika na parang lumulutang. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw. Ang mga tao sa paligid ko ay tila malabo. Ang tanging nakikita ko lang ay ang imahe ng 3 maliliit na bilog sa monitor. Naglakad ako pabalik sa farm, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hininga ay puno ng pagkabahala. Ang aking isip ay nagulo. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Marco? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pagkatapos ng 3 taon ng pagtatago? Ang kanyang mga tawag at text messages ay patuloy na dumarating sa aking cellphone. Hindi ko pa rin sinasagot. Ngunit ngayon, mas mahirap ng baliwalain. Hindi lang ito tungkol sa akin. May 3 buhay na ngayon ang nakasalalay sa aking desisyon. Nang makarating ako sa farm, umupo ako sa ilalim ng mangga. Tinitigan ko ang mga bulaklak. Ang mga bulaklak na naging kanlungan ko. Ngunit ngayon, parang hindi na sapat ang kanilang kapayapaan. Hinawakan ko ang aking tiyan. Maliit pa. Pero may 3 buhay na doon. 3 buhay na bunga ng isang gabing puno ng sakit at pagtataksil. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano na tayo, mga anak ko, bulong ko, ang aking mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Ang hangin ay tila bumulong pabalik, ngunit walang sagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng aking puso, at ang mga tibok ng 3 maliliit na puso sa loob ko. Hindi ako susuko. Iyan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko matapos akong iwan ni Dara sa labas ng gate ng farm. 3 taon akong naghanap, naghintay at nagsisi. Ngayon na nakita ko na siya, hindi ko na siya hahayaang mawala muli. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na ako sa labas ng farm. Nagpark ako sa malayo para hindi niya ako mapansin agad. Tinitigan ko ang bahay. Ang ilaw sa kusina ay bukas na. Siguradong gising na si Dara. Napakatahimik ng Batangas sa umaga. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hangin. Ang amoy ng bulaklak ay pumuno sa hangin. Naisip ko ang mga umaga namin ni Dara sa Maynila, kung saan ang tanging naririnig namin ay ang ingay ng trapiko. Ang buhay niya rito ay tila napakatahimik at payapa. Naghintay ako. Oras ang lumipas. Nakita kong lumabas si Tita Elena, nagdilig ng mga halaman. Hindi niya ako napansin. Pagkatapos, lumabas si Dara. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts, at may hawak siyang basket ng mga bulaklak. Naglakad siya patungo sa bukirin. Agad akong bumaba sa kotse. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Dara, sigaw ko. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at agad siyang kumunot ang noo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig. Dara, please. Kausapin mo ako, sabi ko, lumapit sa kanya. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala na tayong pag-uusapan, Marco, sagot niya, at nagpatuloy sa paglakad. Hindi ako sumuko. Sinundan ko siya. Dara, alam kong galit ka. Pero hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Huminto siya at hinarap ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit.
Hindi mo alam? Talaga ba, Marco? Hindi mo alam kung paano ka nakahubad sa kama kasama ang ibang babae sa mismong anibersaryo natin. Ang bawat salita niya ay parang sampal sa aking mukha. Dara, lasing ako noon. May ininom ako na hindi ko alam kung ano. Hindi ko maalala ang lahat. Lasing? Iyan ba ang palusot mo, Marco? 3 taon na akong naghihirap dito at iyan ang sasabihin mo sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi, Dara. Hindi iyan palusot. Ito ang totoo. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Gusto kong ayusin ang lahat, sabi ko, lumapit palalo. Hindi na maaayos ang kahit ano, Marco. Wala na tayo, sagot niya at tumalikod muli. Dara, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon, sabi ko at hinawakan ang kanyang braso. Bigla siyang humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkakataon? Pagkatapos ng lahat, pagkakataon pa rin ang hinihingi mo? Dara, mahal na mahal kita. Miss na kita. Miss ko na tayo, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Kung mahal mo ako, hindi mo sana ginawa iyon, sabi niya, at inalis ang aking kamay sa kanyang braso. Naglakad siya papasok sa bahay. Sinundan ko siya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Nang makarating kami sa sala, hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Marco, umalis ka na. Hindi ko na kaya, sabi niya at umupo sa sofa. Lumuhod ako sa harap niya. Dara, please. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko. Gagawin ko ang lahat para lang mapatawad mo ako. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay tila mayroong kakaibang liwanag. Gusto mong malaman kung anong gusto ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay matatag. Tumango ako. Dara. Kahit ano. Gusto kong malaman mo ito, Marco, sabi niya at hinawakan ang kanyang tiyan. Buntis ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Buntis? Hindi ako makapaniwala. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Buntis ka, bulong ko. Tumango siya. At hindi lang isa, Marco. 3. May triplets tayo. Ang aking mundo ay biglang umikot. 3. Triplets. Ang aking isip ay nagulo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Pagkabigla, tuwa, takot. Lahat ng iyon ay naghalo-halo sa aking isip. Totoo ba yan, Dara? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Tumango siya. At ikaw ang ama. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang gabing iyon. Ang gabing sumira sa amin. Ngunit ngayon may bunga pala. 3 bunga. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dara. Salamat. Salamat sa mga anak natin. Ngunit hindi siya gumanti sa aking yakap. Nanatili siyang matigas. Marco, hindi ibig sabihin ito na babalik ako sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig pa rin. Hindi ko kailangan ng ama para sa mga anak ko. Kaya ko silang palakihin mag-isa. Bumitaw ako sa yakap. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng lamig. Dara, hindi ko kayo iiwan, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Babawi ako sa inyo. Sa iyo at sa mga anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Hinding-hindi. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko kayo iiwan, Dara. Babawi ako sa inyo. Ang pag-amin ko kay Marco tungkol sa mga anak namin ay parang isang malaking bato na inalis sa aking dibdib, ngunit kasabay nito ay isang mabigat na pasanin ang dumating. Alam kong hindi niya kami pababayaan, at sa totoo lang, may bahagi sa akin ang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Pero ang pagtitiwala iyon ang pinakamahirap ibalik. Hindi madali ang kalimutan ang gabing iyon. Ang kanyang presensya rito sa Batangas ay nagdala ng halo-halong emosyon sa akin, kaligayahan para sa mga anak, ngunit pagdududa para sa aming dalawa. Ngayon, araw-araw ay dinadalaw kami ni Marco. Nagdadala siya ng mga pagkain, bitamina para sa akin, at kung ano-anong gamit para sa mga babies.
Hindi siya nagmamadali, alam niyang may pader pa rin sa pagitan namin. Siya ang nagluluto ng aming hapunan. Siya ang nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Ginagawa niya ang lahat nang walang reklamo kahit pa pinananatili ko ang aking distansya. Sa bawat kilos niya, nakikita ko ang pagsisisi. Ang bawat sulyap niya ay puno ng pagnanais na makipag-ayos. Dara, kumain ka ng marami para sa mga babis, sabi niya isang hapon, habang inilalapag ang isang plato ng paborito kong carbonara sa harapan ko. Salamat, Marco, sagot ko, mahina. Hindi ko pa rin siya kayang tingnan ng diretso sa mata. Ang kanyang pag-aalaga ay nagpapagaan ng aking pakiramdam, ngunit ang nakaraan ay parang anino na laging sumusunod sa amin. Napansin kong nagpapayat siya. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang nahihirapan din siya sa sitwasyon namin. May bahagi sa akin ang nakaramdam ng awa, pero mas malaki ang sakit at takot. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa veranda, huminto ang isang mamahaling kotse sa labas ng farm, nagtataka ako. Sino kaya ito? Bihira lang ang bumibisita sa amin rito. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng dress, may dalang baukwet ng mga rosas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot at may suot siyang mamahaling alahas. Kumunot ang noo ko nang makilala ko siya. Celeste. Siya mismo. Ang babaeng sumira sa buhay ko. Ang babaeng nasa tabi ni Marco noong gabing iyon. Paano niya nalaman na narito ako? Lumapit siya sa akin, may pilit na ngiti sa kanyang labi. Dara, ikaw nga. Napakaliit pala ng mundo. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Celeste, sagot ko, malamig ang boses. Automatikong napahawak ako sa aking tiyan. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Oh, Dara, kamusta ka na? Sabi niya, pilit na niyakap ako. Umiwas ako. Tila hindi niya napansin ang aking pag-iwas. Narinig ko ang nangyari sa inyo ni Marco. Na-shock talaga ako. Kung alam ko lang, sana ay natulungan ko kayo noon. Ang kanyang mga salita ay parang matamis na lason. Kung alam niya lang. Siya ang kasama ni Marco. Anong ginagawa mo rito, Celeste? Diretsahan kong tanong. Oh, business trip lang. May meeting kasi ako sa kalapit na bayan, sagot niya, at tumingin-tingin sa paligid. Ang ganda pala rito sa farm ninyo. Napakatahimik. Nagpanggap siyang nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kislap. Alam kong hindi siya pumunta rito para lang mga musta. Nabalitaan ko rin na buntis ka pala, sabi niya at tumingin sa aking tiyan. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta naman? Sino ang ama? Halos masamid ako sa tanong niya. Sinusubukan niya akong galitin. Wala kang pakialam, sagot ko. Ngunit nagpatuloy lang siya. Kasi, Dara, alam mo naman, si Marco medyo complicated ang buhay niyan. Akala ko nga, matapos ang nangyari sa amin noon, ay magbabago na siya. Napakunot ang aking noo. Nangyari sa inyo noon? O, hindi ba niya nasabi sa iyo? Sabi niya, na tila nagulat. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Marco and we used to have a thing. Before you. Long before you, actually. Hindi naman siguro sorpresa sa iyo na ang gabi ng anibersaryo ninyo, hindi iyon ang unang beses na nagkaroon kami ng moment ni Marco. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang mga salita niya ay bumabaon sa aking isip. Pinaghihinalaan ko na noon pa, na mayroon silang nakaraan, pero ang marinig ito mula sa kanya mismo ay ibang klase ng sakit. Alam mo, Dara, patuloy ni Celeste at lumapit palalo sa akin. Marco, mahina siya. Madaling madala. Kung hindi ko lang siya pinigilan noon, baka nga may anak na kami ngayon. Kaya wag ka nang umasa na magbabago siya. Minsan may mga lalaking hindi talaga kayang maging loyal. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sampalin siya. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagdududa sa aking isip. Posible kayang totoo ang sinasabi niya? Posible kayang may mas malalim pa sa nangyari sa gabing iyon? Dara, alam kong mahirap intindihin ang lahat, sabi niya, at pilit na hinawakan ang aking kamay. Pero bilang dating kasama ni Marco, may karapatan akong magbigay ng payo sa iyo.
Minsan, mas maganda na lang na bumitaw ka. Para hindi ka na masaktan. Huminga ako ng malalim. Umalis ka na, Celeste. Ngunit mumiti lang siya. Dara, hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa amin ni Marco. May mas malalim pa kaysa sa nakikita mo. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya ako ng may kakaibang ngiti, pagkatapos ay tumalikod at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan niya akong nakatayo, nakatitig sa kanyang papalabas na sasakyan, habang ang kanyang mga salita ay patuloy na umalinggaw-ngao sa aking isip. Ang kanyang huling sinabi ay nagpabalik sa lahat ng aking mga takot at pagdududa. Mayroon pa bang mas masakit na katotohanan na hindi ko alam? Hindi ako mapakali. Simula nang sabihin ni Dara ang tungkol sa mga anak namin, pakiramdam ko ay nabuhayan ako ng loob. May dahilan na ako para lumaban. May dahilan na ako para bumawi. Ngunit ang pagdating ni Celeste ay muling nagdulot ng gulo. Alam kong sinubukan niyang guluhin ang isip ni Dara. Hindi ko hahayaan iyon. Hindi na. Agad kong tinawagan si Celeste pagkatapos kong malaman na binisita niya si Dara. Anong ginagawa mo sa Batangas, Celeste? Diretsahan kong tanong, ang boses ko ay matigas. Tumawa lang siya sa kabilang linya. Oh, Marco, napakasungit mo pa rin. May meeting lang ako sa kalapit na bayan. At nakita ko si Dara. Nangamusta lang ako. Huwag mong gagamitin ang pangalang Dara sa bibig mo, sabi ko, halos pabulong. At huwag na huwag mo siyang lalapitan muli. Huwag na huwag. Bakit, Marco? Natatakot ka ba na malaman niya ang lahat? Tanong niya, may ngisi sa kanyang boses. Ang lahat ng lihim natin? Wala tayong lihim, Celeste. At tigilan mo na ang pag-istorbo sa amin. Tigilan mo na ang pagpapanggap na kaibigan ka, sigaw ko. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Marco. Marami pa akong alam. At kung gugustuhin ko, kaya kong sirain ang lahat ng binuo mo, pagbabanta niya. Subukan mo lang, Celeste. Subukan mo lang, sabi ko, at agad kong pinatay ang tawag. Ang aking kamay ay nakakuyom. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na masira niya muli ang buhay ko. Kailangan kong patunayan kay Dara na inosente ako. Ang gabi ng anibersaryo na natili itong malabo sa aking isip. Alam kong may mali. Alam kong may hindi tugma. Ngunit paano ko mapapatunayan? Sinimulan kong balikan ang gabing iyon. Ang hotel. Ang restaurant. Ang mga kasamahan ko sa trabaho na kasama kong uminom. Lahat sila ay nakipag-meeting ako sa kanila matapos kong mag-check-in sa hotel. Sinubukan kong tawagan ang mga dating kasamahan ko, pero wala akong nakuha na impormasyon. Lahat sila ay may ibang pinagkakaabalahan. Nagtungo ako sa hotel na pinangyarihan ng lahat. Matagal na iyon, pero baka mayroon pa ring alaalang nananatili. Nagtanong ako sa front desk, sa security. Ngunit wala silang maibigay na impormasyon. Lumang records na raw. Ang lahat ay nakasara sa aking paghahanap. Habang naglalakad ako sa labas ng hotel, patungo sa aking sasakyan, biglang may tumawag sa aking pangalan. Sir Marco. Lumingon ako. Isang matandang babae, nakasuot ng uniforme ng cleaner, nakatayo sa tabi ng isang basurahan. Si Aling Nena. Siya ang dating naglilinis sa floor namin noong gabing iyon. Matagal na rin akong hindi nakakakita sa kanya. Aling Nena. Kayo po ba yan? Tanong ko, lumapit sa kanya. Opo, Sir Marco. Naalala niyo pa po pala ako, sabi niya at mumiti ng bahagya. May takot sa kanyang mga mata. Naman po. Kamusta na po kayo? Tanong ko. Ayos lang naman po, sir. Kayo po ba? Tanong niya. Ayos lang din po. Aling Nena, may gusto lang sana akong itanong sa inyo, sabi ko, pilit na pinakalma ang aking boses. Naaalala niyo pa po ba ang gabing iyon? Ang gabi ng anibersaryo namin ni Dara. Noong biglang namutla si Aling Nena. Tumingin siya sa paligid na tila may nagbabantay. Sir Marco, huwag na po natin pag-usapan iyon. Aling Nena, please. Mahalaga po ito. Para po ito sa pamilya ko, pakiusap ko. Napabuntong hininga si Aling Nena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May nakita akong kakaiba noong gabing iyon, Sir Marco. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po iyon, Aling Nena? Si Ma'am Celeste po.
May inilagay siya sa inumin ninyo. Para akong nabingi. Si Celeste. May inilagay siya sa inumin ko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Noong gabing iyon, Sir Marco, nakita ko si Ma'am Celeste na pumunta sa bar at may inilagay siya sa baso ninyo. Akala ko po ay gamot lang niya. Pero pagkatapos noon, bigla po kayong nanghina. At pagkatapos po, siya na ang nagdala sa inyo pabalik sa inyong suite. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko po siyang kausap ang isang tao sa phone. Sinasabi niya na perfect timing daw po ang lahat. Ang aking mundo ay biglang gumuho. Ito na. Ito na ang paliwanag. Si Celeste. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang sumira sa amin. Aling Nena, bakit hindi niyo po sinabi noon pa? Tanong ko, ang aking mga mata ay puno ng galit at sakit. Natakot po ako, Sir Marco. Pinagbantaan po ako ni Ma'am Celeste. Kung magsalita daw po ako, sisirain daw po niya ang buhay ko. Wala po akong ibang mapupuntahan. May mga anak din po ako, sagot niya, umiiyak. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Aling Nena. Maraming salamat sa inyo. Niyakap niya ako. Ingat po kayo, Sir Marco. Delikado po si Ma'am Celeste. Tumango ako. Naglakad ako papalayo sa kanya, ang aking isip ay nagulo. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala ko. Si Celeste. Siya ang utak sa likod ng lahat. Hindi ako pinagkatiwalaan ni Dara noon. Dahil wala akong maibigay na paliwanag. Ngayon, mayroon na. Huminto ako sa gitna ng sidewalk. Tumingin ako sa kalangitan. Ang aking kamay ay nakakuyom. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa aming pamilya. Ito ay tungkol sa mga anak namin. Kailangan kong harapin si Celeste. At kailangan kong patunayan kay Dara na karapat-dapat pa rin ako sa kanyang pagtitiwala. Ang mga salita ni Celeste ay parang lason na kumalat sa aking isip. May mas malalim pa kaysa sa nakikita mo. Ang mga ito ay nagdulot ng pagdududa, hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa sarili kong paghuhusga. 3 taon akong nagtago, nagpasa ng sakit, at ngayon, mayroon pa palang hindi ko alam. Kinabukasan, habang nagdidilig ako ng mga bulaklak, dumating si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Marco na nagmamakaawa. Ito ang Marco na determinado. Dara, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Napahinto ako sa ginagawa ko. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Sinabi na ni Celeste ang lahat. Kumunot ang noo niya. Anong sinabi ni Celeste sa iyo? Na mayroon kayong nakaraan. Na hindi lang iyon ang unang beses na nangyari sa inyo. Na mahina ka at madaling madala, sagot ko, ang aking boses ay puno ng kapaitan. Huminga siya ng malalim. Dara, hindi iyan ang buong kwento. At hindi iyan ang dahilan kung bakit ako narito. May gusto akong ipakita sa iyo. Lumapit siya sa akin at inilabas ang kanyang cellphone. May video siyang ipinakita. Isang video mula sa kikis ng hotel. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa hallway, patungo sa aming suite. Pagkatapos, nakita ko si Marco, nakahiga sa sahig, at si Celeste, pilit siyang inaakay papasok sa kwarto. Ang kanyang mukha ay tila lasing o nahihilo. Dara, tingnan mo ito, sabi niya, at itinuro ang isang bahagi ng video. Nakita ko si Celeste, na maihawak na baso, at dahan-dahan siyang may inilagay na pulbos dito bago niya ibigay kay Marco. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Hindi. Hindi ito totoo. Anong ibig sabihin ito, Marco, bulong ko, ang aking mga mata ay nanlalaki. Ito ang nangyari, Dara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Lasing ako noon, at sinamantala ni Celeste ang pagkakataon. May inilagay siya sa inumin ko. Hindi ko alam kung ano. Pero pagkatapos noon, blanko na ang lahat. Nagising na lang ako na nakita kita. Hindi ako makapagsalita. Ang mga imahe sa video ay naglalaro sa aking isip. Ang kanyang mukha na nahihilo. Ang kanyang pagtatangka na ipaliwanag noon. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito.
Lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. At ito pa, sabi niya, at inilabas ang isang voice recording. Boses ni Aling Nena, ang dating cleaner ng hotel. Noong gabing iyon, Sir Marco, nakita ko si Ma'am Celeste na pumunta sa bar at may inilagay siya sa baso ninyo. Akala ko po ay gamot lang niya. Pero pagkatapos noon, bigla po kayong nanghina. At pagkatapos po, siya na ang nagdala sa inyo pabalik sa inyong suite. Narinig ko po siyang kausap ang isang tao sa phone, sinasabi niya na perfect timing daw po ang lahat. Ang bawat salita ni Aling Nena ay parang martilyo na tumatama sa aking puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na pinasan ko sa loob ng 3 taon ay biglang nagbago. Hindi kay Marco, kundi kay Celeste. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagsisisi. Dara, sinubukan kong ipaliwanag noon, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malungkot. Pero hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo ako pinaniwalaan. Marco, ako ang may kasalanan, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi kita pinaniwalaan. Hindi ko pinakinggan ang paliwanag mo. Nagpadala ako sa galit ko. Ang mga alaala ng gabing iyon ay bumalik. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkalito, ang kanyang desperadong pagtawag sa akin. Ang kanyang mga text messages na puno ng paghingi ng tawad. Lahat ng iyon ay totoo. Hindi siya nagsinungaling. Ako ang nagbulag-bulagan. Dara, hindi mo kasalanan, sabi ni Marco at lumapit sa akin. Natural lang na masaktan ka. Natural lang na magalit ka. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa una, nanatili akong matigas. Ngunit dahan-dahan, naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Ang kanyang amoy. Ang kanyang presensya. Ang sakit sa aking puso ay unti-unting nagbago. Hindi ito nawala, ngunit nagkaroon ng ibang anyo. Isang sakit na may kasamang pagsisisi at pag-asa. Marco, bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa, Marco? Ang tanong na iyon ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang paghingi ng sagot. Isang pag-asa na mayroon pa kaming pagkakataon. Ang kanyang yakap ay humigpit. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang lahat ng sakit na pinasa namin sa loob ng 3 taon ay tila naghalo sa isang sandali. Ang pader sa pagitan namin ay unti-unting gumuho. Ang pagbubunyag ng katotohanan tungkol kay Celeste ay parang isang malaking ulap na unti-unting nawala sa aking isip. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang sakit ng pagtataksil, kundi ang sakit ng pagsisisi na hindi ko pinaniwalaan si Marco. Ngunit sa kabila ng lahat, may bagong pag-asa ang sumibol. Ang aming mga anak. At si Marco na ngayon ay nasa tabi ko na. Dahan-dahan, unti-unti, nagsimula kaming maghilom. Hindi madali. May mga sandali pa rin na bumabalik ang mga alaala, ngunit ngayon, magkasama na kami sa pagharap sa kanila. Si Marco ay laging naroon. Siya ang naghahanda ng aking almusal, ang naghahatid sa akin sa mga check-up, at ang laging nakikinig sa aking mga pangamba. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Tanong niya isang umaga, habang naglalakad kami sa bukirin. Ang araw ay sumisikat, at ang simoy ng hangin ay sariwa. Okay lang ako, Marco, sagot ko, at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay na dati ay ayaw kong hawakan, ngayon ay nagbibigay ng kapayapaan. Medyo masakit lang ang likod ko. Normal lang yan, Dara. 3 sila, sabi niya at mumiti. Ang kanyang ngiti ay nakapagpapagaan ng aking loob. Ang mga pagbisita namin sa doktor ay naging regular. Sa bawat ultrasound, nakikita namin ang 3 maliliit na nilalang na lumalaki sa loob ko. Sina Elena, Gabriel at Sofia. Ang mga pangalan na pinili namin para sa kanila. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Isang araw, habang nasa regular check-up kami, may kakaibang ekspresyon ang mukha ng doktor. Si E.J. Reyes. Ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng pag-aalala. Dara, Marco, sabi niya, at inilapag ang ultrasound report sa lamesa. May gusto lang akong kumpirmahin. Kumunot ang noo namin ni Marco. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano po iyon, Dulcie? Tanong ni Marco.
Isa sa mga bebis ninyo si Gabriel, sabi niya, at itinuro ang isang bahagi ng monitor. May nakita kaming abnormality sa kanyang puso. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking mundo ay biglang umikot. Abnormalidad sa puso. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Dosi? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Mayroon siyang congenital heart defect, Dara, paliwanag ni Ike Reyes, ang kanyang boses ay malungkot. Kailangan niya ng operasyon pagkapanganak. Kailangan itong gawin agad. Ang aking mga mata ay nanlaki. Operasyon? Ang aking maliit na Gabriel. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Nagsimula akong umiyak. Ang mga luha ay walang tigil sa pagbuhos. Niyakap ako ni Marco ng mahigpit. Dosi, gaano po ito kalala? May pag-asa po ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Malala ito, Marco. Ngunit may pag-asa. Kailangan lang ng agarang interbensyon, sagot ni Iggy Reyes. Kailangan nating maghanda para sa operasyon. At kailangan nating maghanap ng pinakamagaling na pediatric cardiologist. Ang mga salita niya ay parang suntok sa aking dibdib. Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang nawala, napalitan ng takot at kawalan ng pag-asa. Lumabas kami ng klinika, ang aming mga kamay ay magkahawak. Walang nagsasalita. Ang hangin ay tila bumigat. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw. Marco, bulong ko, paano na tayo? Dara, huwag kang mag-alala, sabi niya, at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Magiging maayos ang lahat. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin. Para sa inyong lahat. Pumunta kami sa isang tahimik na lugar sa parke. Umupo kami sa isang bench at tinitigan ang mga bata na naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay tila malayo. Ang mahal ng operasyon, Marco, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Paano natin kukunin ang pera? Huwag mong problemahin iyan, Dara, sagot niya. Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat. Ibebenta ko ang lahat ng kailangan kong ibenta. Kakausapin ko ang lahat ng kailangan kong kausapin. Basta mailigtas lang natin ang anak natin. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito ang Marco na kilala ko noon. Ito ay isang Marco na handang lumaban. Isang Marco na handang magsakripisyo. Pero Marco, walang pero, Dara, putol niya sa aking sasabihin. Magkasama tayo rito. Hindi ka nag-iisa. At hindi natin hahayaan na may mangyari sa anak natin. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Ang imahe ng maliit na puso ni Gabriel sa ultrasound ay naglalaro sa aking isip. Ang kanyang tibok na tila humihingi ng tulong. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may pag-asa pa rin sa kanyang mga mata. Ngayon, mas kailangan namin ang isa't isa kaysa kailanman. Ang aming mga anak ang nagbigkis sa amin muli. Kailangan nating iligtas ang anak natin, Marco, bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Kailangan natin siyang iligtas. Ang balita tungkol sa sakit ni Gabriel ay parang kidlat na tumama sa amin ni Dara. Ngayon, hindi lang ang paghahanap ng pagpapatawad ang kailangan kong gawin, kundi ang iligtas ang aming anak. Ang pag-asa na unti-unting nabubuo sa pagitan namin ni Dara ay biglang sinubo. Pero alam kong ito ang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya. Marco, kailangan natin ng pera para sa operasyon. Napakamahal, sabi ni Dara isang gabi habang tinitingnan namin ang mga papeles mula sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Dara. Ako ang bahala, sagot ko at hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon akong mga investments. Ibubenta ko ang kailangan kong ibenta. Nagsimula akong mag-ayos ng mga financial documents. Kailangan kong maging mabilis. Ang bawat araw na lumilipas ay mahalaga para kay Gabriel. Nakipag-ugnayan ako sa aking financial advisor. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sir Marco, sigurado po ba kayo? Tanong ng aking advisor. Malaki po ang mawawala sa inyo. Mas malaki ang mawawala sa akin kung mawawalan ako ng anak, Ben, sagot ko.
Gawin mo ang lahat para makakuha tayo ng pondo sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang umaga, habang nasa meeting ako sa opisina ko sa Maynila, may tumawag sa aking cellphone. Private number. Hello. Kamusta, Marco, ang boses ni Celeste. Malamig at may bahid ng panunukso. Nabalitaan ko ang tungkol sa anak mo. Nakakalungkot naman. Kumuyom ang aking mga kamao. Anong gusto mo, Celeste? Oh, wala naman. Gusto ko lang sabihin na medyo magiging mahirap para sa iyo na makalikom ng pondo para sa operasyon ng anak mo, sabi niya at tumawa ng mahina. May mga contact ako sa industriya. At narinig ko, may mga deals kang gustong i-liquidate, di ba? Naramdaman ko ang pagtaas ng aking dugo. Ikaw ang may gawa nito. Wala akong ginagawa, Marco. Sadyang hindi ka lang magaling sa negosyo. O baka naman, may mas gustong bumili ng mga assets mo kaysa sa gusto mong ibenta. Ang kanyang boses ay puno ng panunukso. Celeste, tigilan mo na ito, sabi ko, ang aking boses ay halos sumigaw. Pamilya ko ang sinasaktan mo. Pamilya? May pamilya ka pa ba, Marco? Matapos ang lahat ng ginawa mo kay Dara. Agad kong pinatay ang tawag. Hindi ko siya hahayaang manalo. Hindi niya kami masisira. Bumalik ako sa Batangas. Sinubukan kong itago kay Dara ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang aking pagkabahala. Marco, ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo, tanong ni Dara. Okay lang ako, mahal. Nag-aayos lang ng papeles, sagot ko, pilit na ngumiti. Ngunit kinabukasan, habang nasa bahay si Dara, nakatanggap siya ng isang anonymous text message. Mag-ingat ka, Dara. Hindi ka ligtas. Ang mga anak mo, delikado. Agad akong tinawagan ni Dara, nanginginig ang kanyang boses. Marco. May nagpadala ng text message sa akin. Nanginginig ako sa takot. Huwag kang mag-alala, Dara. Ako ang bahala, sabi ko, at agad akong umuwi sa farm. Nag-install ako ng mga GPS camera sa paligid ng bahay. Kinausap ko rin ang mga tao sa barangay para mas palakasin ang seguridad. Hindi sapat iyon. Alam kong may kailangan akong gawin. Kailangan kong harapin si Celeste. Pumunta ako sa opisina niya sa Maynila. Alam kong nandoon siya. Wala akong appointment. Basta na lang ako pumasok. Sir Marco. Wala po kayong appointment, sabi ng kanyang sekretary. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako diretso sa opisina ni Celeste. Bukas ang pintuan. Nakaupo siya sa kanyang upuan, may kausap sa telepono. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong niya at ibinaba ang telepono. Tigilan mo na ito, Celeste, sabi ko, ang aking boses ay puno ng galit. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Tumawa lang siya. Pamilya? Hindi mo pa nga sila pamilya. At anong pinagsasabi mo? Wala akong ginagawa. Huwag ka nang magpanggap, Celeste. Alam ko ang lahat. Ang gabing iyon. Ang mga text message kay Dara. Ang pagharang mo sa mga deals ko. Alam ko ang lahat, sabi ko, lumapit sa kanyang mesa. Biglang nawala ang kanyang ngiti. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. At anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Walang maniniwala sa iyo. Subukan mo lang, sabi ko, at tinitigan siya ng diretso sa mata. Subukan mo lang naguluhin pa kami. Ipapaalam ko sa lahat kung sino ka talaga. Sisiguraduhin kong wala kang matitira. Umisi lang siya. Marco, wag mo akong subukan. Mayroon pa akong alas. Hindi mo pa ako kilala. Huminga ako ng malalim. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong magsisi ka sa bawat hakbang mo. Umalis ako sa kanyang opisina, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Alam kong hindi siya susuko. At alam kong gagawin niya ang lahat para manalo. Nang gabing iyon, habang nasa ospital kami para sa isa pang check-up ni Dara at ng mga babies, nagpadala ako ng isang mensahe sa isang kaibigan kong pulis. Hiningi ko ang kanyang tulong. Habang naghihintay kami sa labas ng examination room, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number. Binuksan ko ang message. Ang aking hininga ay huminto.
Isang litrato. Si Dara, nakahiga sa hospital bed, natutulog. Ang mga babies, nasa loob pa ng kanyang tiyan. Ang litrato ay kuha mula sa labas ng aming kwarto. Sa isang anggulo na tanging ang taong malapit sa amin lang ang makakakuha. Tinitigan ko ang litrato. Si Celeste. Wala nang duda. Alam kong nilampasan na niya ang limitasyon. Ang huling mga linggo ng pagbubuntis ko ay puno ng kaba. Hindi lang dahil sa pagdating ng 3 sanggol, kundi dahil sa nalalapit na operasyon ni Gabriel. Si Marco, laging nasa tabi ko, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang banta ni Celeste ay naroon pa rin, ngunit mas nakatuon kami sa paghahanda para sa aming mga anak. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising sa matinding sakit. Parang may pumipigas sa aking tiyan. Napahawak ako sa aking tiyan. Hindi ito ordinaryong karot. Ito ay mas matindi. Marco, sigaw ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Agad siyang nagising. Dara? Anong nangyayari? Masakit ang tiyan ko, sabi ko, humihinga ng malalim. Parang manganganak na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang bumangon. Ngayon na. Pero hindi pa oras, Dara. Hindi ko alam, Marco. Ang sakit talaga. Agad niya akong binuhat at nagmadali kaming bumaba. Si Tita Elena, na nagising sa ingay, ay agad na lumapit. Anong nangyayari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Manganganak na po si Dara, Tita, sagot ni Marco, at nagmadali kaming sumakay sa kotse. Ang biyahe patungo sa ospital ay parang walang katapusan. Ang bawat lubak sa daan ay nagdulot ng matinding sakit. Nanginginig ako sa takot at sakit. Nandoon si Marco, hawak ang aking kamay, kinakausap ako, sinasabing magiging maayos ang lahat. Nang makarating kami sa ospital, agad akong dinala sa delivery room. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadali. Ang lahat ay tila mabilis. Dara, kailangan mong umire, sabi ng doktor. Ang sakit ay hindi ko na maintindihan. Ang bawat pag-ere ay parang sumisira sa aking katawan. Ngunit alam kong kailangan kong lumaban. Para sa mga anak ko. Nasa tabi ko si Marco, hawak ang aking kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon. Kaya mo yan, mahal. Malapit na. Para sa mga anak natin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Huminga ako ng malalim at umire muli. At pagkatapos, narinig ko ang isang iyak. Isang maliit na iyak. Babae, sabi ng nurse. Congratulations, ma'am, sir. Isang malusog na babae. Naramdaman ko ang ginhawa. Isang anak. Ngunit may 2 pa. Muling sumakit ang aking tiyan. Muling umire. At muling narinig ko ang isang iyak. Lalaki, sabi ng nurse. Isang malusog na lalaki. Si Gabriel. Ang aking Gabriel. Ngunit hindi pa tapos. May isa pa. Ang sakit ay lalong lumala. Ang aking katawan ay pagod na pagod. Kaya mo pa, Dara? Isa na lang, sabi ni Marco. Huminga ako ng malalim at umire muli gamit ang lahat ng natitira kong lakas. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang isang iyak. Babae, sabi ng nurse. Isang malusog na babae. Nakahinga ako ng maluwag. 3 sila. Ligtas sila. Ngunit ang saya ay panandalian lang. Agad na kinuha si Gabriel ng mga doktor. Kailangan na po siyang dalhin sa operasyon, ma'am, sir, sabi ng doktor. Kailangan nating magmadali. Nakita ko si Gabriel, maliit pa, umiiyak. Ang kanyang balat ay bahagyang asul. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Naramdaman ko ang sakit sa aking puso. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang hawakan. Ngunit wala akong magawa. Gabriel T. Bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Niyakap ako ni Marco ng mahigpit. Magiging maayos ang lahat, Dara. Magiging maayos ang anak natin. Dinala kami sa waiting area. Ang oras ay tila bumagal. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat segundo ay parang isang araw. Nandoon kami ni Marco, magkahawak ang kamay, nagdarasal. Ang mga iyak ng aming 2 anak na sina Elena at Sofia ay naririnig namin mula sa nursery,
ngunit ang aming isip ay nakatuon kay Gabriel. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot ay lumamon sa akin. Paano kung hindi siya maging maayos? Tinitigan ko ang pintuan ng operating room. Ang ilaw na pula ay nakabukas pa rin. Ang bawat tunog sa paligid ay nagdulot ng kaba. Ilang oras ang lumipas. Ang pagod at pag-aalala ay lumamon sa aming dalawa. Si Marco, kahit pagod, ay nanatiling matatag. Siya ang aking sandalan. At pagkatapos, biglang bumukas ang pintuan. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila pagod. Napatayo kami ni Marco. Ang aming mga puso ay halos lumabas sa aming dibdib. Nanginginig ang aking mga kamay. Dosi, kamusta po ang anak ko? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang bawat segundo na lumipas habang naghihintay kami sa labas ng operating room ay parang isang taon. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas at ang aking mga kamay ay nanginginig. Si Dara, nakasandal sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang mga luha ay basa sa aking balikat. Ang tanging panalangin ko ay maging maayos ang aming anak. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso, halos hindi ako makahinga. Dosi, kamusta po ang anak ko? Tanong ni Dara, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim ang doktor. Nagtagumpay po ang operasyon, ma'am, sir. Nakaligtas po si Gabriel. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig, ngunit ito ay tubig na nagdala ng ginhawa. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Niyakap ko si Dara ng mahigpit at pareho kaming umiyak. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Ang aming anak, ligtas na. Salamat po, Doth. Maraming salamat po, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pasasalamat. Kailangan pa rin po siyang obserbahan at mahaba pa ang recovery period. Pero sa ngayon, ligtas na po siya, paliwanag ng doktor. Dinala kami sa recovery room. Nakita ko si Gabriel, maliit pa rin, nakahiga sa kanyang inkubator, may mga tubo na nakakabit sa kanya. Ang kanyang balat ay hindi na asul, at ang kanyang paghinga ay mas regular na. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom. Napakalakas mo, anak. Hinawakan ko ang kamay ni Dara. Ligtas na siya, mahal. Ligtas na ang anak natin. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Marco. Salamat sa lahat. Habang si Dara ay nakatuon kay Gabriel, ang aking isip ay bumalik kay Celeste. Ngayon naligtas na ang aking anak, oras na para harapin ang taong sumira sa amin. Hindi ko hahayaan na makatakas siya sa kanyang mga ginawa. Agad kong tinawagan ang kaibigan kong pulis, si Inspector Reyes. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking nalalaman, mula sa pagtataksil ni Celeste sa gabing iyon, hanggang sa kanyang mga pagbabanta at pagharang sa aking mga transaksyon. Ibinigay ko sa kanya ang video footage mula sa hotel, ang voice recording ni Aling Nena, at ang mga anonymous text messages na ipinadala niya kay Dara. Sigurado ka ba rito, Marco? Tanong ni Inspector Reyes. Malaking kaso ito. Sigurado ako, Inspector. May sapat akong ebidensya. At kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Kinabukasan, habang nasa ospital pa rin kami, nakatanggap ako ng tawag mula kay Inspector Reyes. Marco, nakuha na namin ang warrant. Ngayon na namin siya aarestuhin, sabi niya. Salamat, Inspector. Maraming salamat, sagot ko. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Dara at ang mga babies, lumabas ako ng kwarto. Kailangan kong saksihan ang pagbagsak ni Celeste. Pumunta ako sa bahay ni Celeste sa Maynila. Nandoon na ang mga pulis. Nakita ko si Celeste, nakatayo sa labas ng kanyang bahay, nakasuot ng bathrobe, at nakatingin sa mga pulis na may galit na ekspresyon. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw niya. Wala kayong karapatang pumasok sa bahay ko. Celeste Lim, may warrant of arrest kami para sa iyo, sabi ni Inspector Reyes, at ipinakita ang warrant. Para sa kasong panggagahasa, pangingikil at pagbabanta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Panggagahasa. Pangingikil. Anong pinagsasabi ninyo? Wala akong ginagawa. May sapat kaming ebidensya, Gimes Lim. Sumama ka na lang ng tahimik, sabi ng pulis. Hindi.
Hindi ako sasama. Wala akong ginagawa, sigaw niya, at sinubukan niyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ngunit agad siyang nahawakan ng mga pulis. Nagpumiglas siya, sumisigaw at nagmumura. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panunukso, ngayon ay puno ng takot. Tinitigan ko siya. Ang babaeng sumira sa aming buhay. Ang babaeng nagdulot ng labis na sakit kay Dara. Ngayon, siya ang magbabayad. Marco Reyes. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Sigaw niya, habang kinakalagkad siya ng mga pulis. Hindi ako papayag. Babalik ako. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hindi ko siya pinansin. Ang kanyang mga salita ay walang saysay. Ang tanging nararamdaman ko lang ay katarungan. Ang katarungan para kay Dara. Ang katarungan para sa aming pamilya. Umalis ako sa lugar, ang aking puso ay puno ng ginhawa. Tapos na. Ang bangungot na idinulot ni Celeste ay tapos na. Ngayon, oras na para bumalik sa aking pamilya. Oras na para magsimulang muli. Pagbalik ko sa ospital, nakita ko si Dara, nakaupo sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan ang aming anak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Ang kanyang ngiti ay nakapagpapagaan ng aking puso. Ang kanyang kamay ay humigpit sa aking pagkakahawak. Isang koneksyon na mas malalim kaysa kailanman. Ang pagkaligtas ni Gabriel at ang pagkakakulong ni Celeste ay parang isang bagong umaga sa aming buhay. Ang mga ulap ng pagdududa at takot ay unti-unting nawala at napalitan ng pag-asa at pagmamahalan. Ang koneksyon namin ni Marco, na nawasak noon, ngayon ay mas matibay kaysa kailanman. Nasa ospital pa rin kami, ngunit ang pakiramdam ay kakaiba. Hindi na ito puno ng kaba at pag-aalala, kundi ng kapayapaan. Si Elena at Sofia, malusog at malakas, ay laging nasa tabi ko, nakatabi sa kanilang maliliit na higaan sa nursery. At si Gabriel, kahit may mga tubo pa, ay unti-unting lumalakas. Dara, ang ganda ng mga ngiti nila, bulong ni Marco isang araw, habang tinititigan namin ang aming mga anak. Hawak niya ang kamay ko. Marco. Ang bilis ng panahon, sagot ko at mumiti. Mahal, may gusto akong itanong sa iyo, sabi niya, at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon na ayos na ang lahat, ngayon naligtas na ang ating mga anak, babalik ka na ba sa akin? Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Ang tanong na matagal ko nang pinangarap. Huminga ako ng malalim. Marco, pagkatapos ng lahat, handa na akong magsimulang muli. Handa na akong magtiwala ulit. Ang kanyang mukha ay biglang lumiwanag. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Dara. Maraming salamat. Niyakap ko rin siya. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng kapayapaan at seguridad. Dito ako nabibilang. Kasama niya. Kasama ng aming mga anak. Matapos ang ilang araw, pinayagan na kaming lumabas sa ospital. Ang pagbabalik sa farm ay parang pagbabalik sa paraiso. Ang sariwang hangin, ang mga bulaklak, at ang kapayapaan ng Batangas ang nagpasaya sa akin. Ngayon, may kasama na kami. Ang buhay sa farm ay nagbago. Hindi na lang ako mag-isa. Si Marco ay laging naroon, tumutulong sa lahat. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa pagtatanim ng bulaklak. Tumutulong siya sa pag-aalaga ng mga babies. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kulay sa aming mundo. Minsan, habang nag-aalaga kami ng mga bulaklak, tinanong ko siya. Marco, paano na ang negosyo mo sa Maynila? Hindi mo na bababalikan? Ngumiti siya. Okay lang iyon, Dara. May mga taong nagpapatakbo doon. Hindi ko naman kailangang laging nandoon. Mas masaya ako rito. Kasama kayo. Napakainit ng aking puso. Ang Marco na ito ay hindi na ang Marco na kilala ko noon. Siya ay mas mapagmahal, mas maalalahanin at mas nakatuon sa pamilya. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa veranda, kasama ang aming mga anak, biglang nagring ang aking cellphone. Si E.J. Reyes. Dara, kamusta si Gabriel? Tanong niya.
Ayos po siya, Dulcie. Unti-unti pong lumalakas, sagot ko. Magandang balita iyan, anak. Dara, may isang huling bagay lang akong kailangan kumpirmahin. Kailangan lang nating makita kung tuluyan na siyang gumaling, sabi niya. Kailangan nating mag-schedule ng huling check-up sa isang buwan. Naramdaman ko ang kaunting kaba, ngunit agad din itong nawala. Alam kong malakas ang aking anak. Alam kong magiging maayos ang lahat. Sige po, Doth. Mag-schedule po kami, sabi ko. Matapos ang tawag, tiningnan ko si Marco. Hawak niya si Sofia at hinahalikan niya ito sa noo. Si Elena, nakatulog sa kanyang braso. At si Gabriel, mahimbing na natutulog sa kanyang duyan. Marco, may huling check-up pa si Gabriel sa isang buwan, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Magiging maayos ang lahat, mahal. Malakas ang anak natin. Ngayon, kami ay isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit buo. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ang mga alaala ni Celeste ay lumabo na. Ang tanging naroon lang ay ang pagmamahalan at ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ngunit may huling pagsubok pa kaming kakaharapin. Ang huling check-up ni Gabriel. At sa sandaling iyon, hindi namin alam na may isa pang sorpresa ang nakalaan para sa amin. Isang sorpresa na magpapatunay kung gaano kalaki ang pagbabago sa aming buhay. Ang pagiging malusog ni Gabriel at ang pagkawala ni Celeste sa aming buhay ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang bawat araw ay puno ng pasasalamat. Si Dara, masaya na, at ang aming mga anak ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat sandali. Ang aming pamilya ay unti-unting nabubuo muli, mas matibay kaysa dati. Isang hapon, habang naglalakad kami sa bukirin ng mga bulaklak, hinawakan ko ang kamay ni Dara. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kalangitan ay puno ng kulay. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang amoy ng mga bulaklak ay pumuno sa hangin. Dara, sabi ko at huminto kami. Hinarap ko siya. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na kitang gustong tanungin pero ngayon, sa wakas, may lakas na ako. Lumuhod ako sa harap niya. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit ito ay kaba ng pag-asa. Inilabas ko ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Isang singsing na matagal ko nang iningatan. Dara Mendoza, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam kong marami akong pagkakamali. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang minamahal. Mas lalo kong naiintindihan ang halaga mo sa buhay ko. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan, pero gusto kong bumuo ng bagong hinaharap kasama ka. Gusto kong maging asawa mo muli, hindi lang para sa mga anak natin, kundi para sa ating dalawa. Will you marry me? Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Marco T. Bulong niya. Please, Dara. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon, pakiusap ko. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na nagpagaan ng aking puso. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Papakasalan kita. Para akong nabunutan ng tinik. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ito na. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Nagpasya kaming magkaroon ng isang maliit at intimate na seremonya sa farm, ayaw namin ng malaking selebrasyon. Ang mahalaga ay ang aming pamilya at ang mga taong nagmamahal sa amin. Si Tita Elena ang nag-ayos ng lahat. Ang hardin ay puno ng mga sariwang bulaklak at ang ambience ay puno ng pagmamahalan. Dumating ang araw ng kasal. Nakatayo ako sa altar, naghihintay kay Dara. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit ito ay kaba ng pag-asa at kaligayahan. Nang makita ko si Dara na naglalakad sa aisle, pakiramdam ko ay tumigil ang oras. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown at may hawak siyang baukwet ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mas maganda siya kaysa kailanman. Lumapit siya sa akin.
Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malamig, ngunit ang kanyang ngiti ay nakapagpainit ng aking puso. Ang ganda mo, mahal, bulong ko. Ngumiti siya. Salamat, Marco. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pagmamahalan, sa pagpapatawad at sa pag-asa. Ang bawat salita niya ay tumatago sa aking puso. Nang dumating ang oras ng aming vows, tinitigan ko si Dara ng diretso sa mata. Dara, sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Alam kong marami akong pagkakamali, pero ipinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, na mamahalin kita ng buong puso. Aalagaan kita. Aalagaan ko ang ating mga anak. At hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Ikaw at ang ating mga anak ang aking mundo. Mahal na mahal kita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti siya. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang sakit na naramdaman ko noon ay unti-unting naghihilom dahil sa pagmamahal mo. Pinatawad na kita, Marco. At ipinapangako ko sa iyo, mamahalin kita ng buong puso. Aalagaan ko ang ating pamilya. At magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos ng vows, isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. At pagkatapos, hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pagmamahalan, pagpapatawad at pag-asa. Ang lahat ay nagpalakpakan. Ang aming mga anak, sina Elena, Gabriel at Sofia, ay nasa tabi namin nakangiti. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay ng kulay sa aming mundo. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng maliit na salusalo. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay puno ng pagmamahalan. Nang gabing iyon, habang magkatabi kami ni Dara sa kama, hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Dara, bulong ko. Salamat sa lahat. Ngumiti siya. Salamat din, Marco. Salamat sa pagiging matatag. Salamat sa paglaban para sa amin. Tumingin ako sa bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang kalangitan ay puno ng kulay. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Hinawakan ko ang kamay ni Dara ng mahigpit. Ang aming mga anak ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga crib. Ang aming pamilya ay buo na. At ang aming kinabukasan ay maliwanag. 5 taon na ang lumipas. 5 taon mula nang muli kaming ikasal ni Marco, 5 taon mula nang gumaling si Gabriel, at 5 taon mula nang tuluyang mawala si Celeste sa aming buhay. Ang Batangas ang naging saksi sa aming pagbangon, sa aming paghilom, at sa aming pagbuo muli ng isang pamilya. Ngayon, kami ay nasa aming hardin, nagdiriwang ng aming anibersaryo. Hindi na ito ang anibersaryo ng sakit, kundi ang anibersaryo ng pag-ibig na nagtagumpay. Sina Elena at Sofia, 5 taong gulang na, ay naghahabulan sa gitna ng mga bulaklak, ang kanilang tawa ay parang musika sa aking pandinig. Si Gabriel, na ngayon ay malusog na malusog, ay nakaupo sa tabi ni Marco, abala sa pagguhit. Ang kanyang mga pisngi ay bilugan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang kanyang puso, na minsan ay nanganganib, ngayon ay malakas na tumitibok. Mama, tingnan mo ang drawing ko, sabi ni Gabriel, ipinapakita ang kanyang obra. Isang malaking bahay, may 3 maliit na tao sa loob, at isang malaking puso sa itaas. Wow, anak! Ang galing-galing naman ang drawing mo, sabi ko, at niyakap siya. Sino-sino yan? Tayo po, Mama. Si Papa, ako, si Elena, at si Sofia, sabi niya, at mumiti. Napatingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang ngiti ay nakapagpapagaan ng aking puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, lahat ng takot ay nawala na. Ang tanging naroon lang ay ang kapayapaan at kaligayahan. Ang bilis ng panahon, ano, mahal, bulong ko kay Marco. Parang kahapon lang nang una nating makita ang mga babies sa ultrasound. Hinawakan niya ang aking kamay. Nga, Dara. At parang kahapon lang nang una kitang makita sa Batangas. Ang lamig mo pa noon. Ngumiti ako. Sino ba naman ang hindi lalalamig pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pero ngayon, tingnan mo tayo, sabi niya, at tiningnan ang aming mga anak. Buo na tayo.
Mas matibay kaysa dati. Mas matibay. Ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ay hindi nagpabagsak sa amin. Sa halip, ito ang nagpatibay sa aming pundasyon. Ang pagpapatawad. Ang tiwala. Ang pag-ibig. Marco. Ang bawat araw na lumilipas ay isang biyaya. Ang paggising sa umaga na kasama si Dara at ang aming mga anak ay ang pinakamagandang regalo. Ang negosyo ko sa Maynila ay maayos pa rin, ngunit mas madalas na akong nasa Batangas. Ang buhay sa farm ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa syudad. Papa, habulin mo ako, sigaw ni Elena habang tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Sige, anak. Hahabulin kita, sabi ko at tumayo. Naghabulan kami sa hardin, ang aming mga tawa ay umalingaw sa paligid. Si Sofia, nakaupo sa damuhan, abala sa paggawa ng flower crown. Napakabait niya at napakatalino. Si Elena, ang pinakamakulit, laging puno ng enerhiya. At si Gabriel, ang aming himala, ang nagpatunay na ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali. Tiningnan ko si Dara. Nakaupo siya sa ilalim ng puno, nakangiti habang pinapanood kami. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Naalala ko ang gabing iyon. Ang gabing sumira sa lahat. Ang sakit na idinulot ko sa kanya. Ang pagsisisi na pinasan ko sa loob ng 3 taon. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang malabong alaala na lang. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang aming pamilya. Dara, sabi ko, lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Naalala mo pa ba noong una tayong magkita rito sa Batangas? Ang lamig mo sa akin noon. Ngumiti siya. Naman. Sino ba naman ang hindi magiging malamig sa taong sumira sa kanya? Pero pinatawad mo ako, sabi ko, at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, mahal. Maraming salamat sa pagpapatawad mo. Marco, hindi madali. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa akin, sabi niya. Para makalaya ako sa sakit. At para makapagpatuloy tayo. Ang kanyang mga salita ay tumago sa aking puso. Ito ang aral na natutunan namin sa aming paglalakbay. Ang pagpapatawad ay ang susi sa paghilom. Ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng pag-ibig. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Dara ampersand Marco, alternating. Dara, ang aming bahay ay laging puno ng tawa at ingay. Ang mga bata, lumalaki ng malusog at masaya. Si Elena, mahilig magbasa ng libro. Si Sofia, mahilig magpinta. At si Gabriel, mahilig maglaro ng basketball kasama si Marco. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling personalidad, ngunit lahat sila ay puno ng pagmamahal. Marco, ang aming hardin ay laging puno ng mga bulaklak. Ang mga rosas, ang mga sunflower, ang mga orchids. Ang bawat bulaklak ay sumisimbolo sa aming pag-ibig. Ang bawat talulot ay nagpapaalala sa amin ng aming paglalakbay. Ang aming pamilya, parang isang hardin. Kailangan ng pag-aalaga, kailangan ng pagmamahal, at kailangan ng pagtitiyaga. Dara, minsan, habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko si Tita Elena. Nag-aayos siya ng mga halaman. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Tita, salamat po sa lahat, sabi ko. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Walang anuman, anak, sabi niya at niyakap ako. Masaya ako na nakita kong masaya ka na. At masaya ako na buo na ang pamilya ninyo. Marco, ang aming buhay ay hindi perpekto. May mga hamon pa rin kaming kinakaharap. Ngunit ngayon, magkasama na kami. Handa kaming harapin ang lahat ng pagsubok. Dahil alam namin na sa bawat hamon, mas lalo kaming nagiging matibay. Dara, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kaligayahan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa paglaban para sa isa't isa. At ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Marco, ang aming kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Ang sakit. Ang pagtataksil. Ang pagdududa.
Kung mayroon kang pagtitiwala, pagpapatawad, at tunay na pagmamahal, kaya mong buuin muli ang lahat. Dara, sa pagtatapos ng aming kwento, hindi na kami ang dating Dara at Marco. Kami ay mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal. Ang aming mga anak ang aming pinakamalaking kayamanan. At ang aming pag-ibig ang aming pinakamalaking pamana. Marco, ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng kulay sa kalangitan. Ang mga bulaklak sa hardin ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Ang mga tawa ng aming mga anak ay umalinggaw sa paligid. Dara, niyakap ko si Marco. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Tiningnan ko ang aming mga anak na abala sa paglalaro. Marco, ang aming buhay ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman sumusuko. Ito ay laging lumalaban. Ito ay laging naghihilom. At ito ay laging nagtatagumpay. Dara & Marco, kami ay isang pamilya. Buo. Masaya. At puno ng pag-ibig. Ang aming kwento ay isang pamana. Isang pamana ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Dara at Marco, isang paglalakbay na sinubok ng panahon at pagtataksil, ngunit pinatibay ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa bawat pahina, bawat kabanata na inyong sinubaybayan, naramdaman ko ang inyong init at suporta. Kaya naman, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras upang basahin at pakinggan ang kwentong ito. Ang paglalakbay ni Dara at Marco ay naging akin ding paglalakbay, at sa bawat salita na aking isinulat, naramdaman ko ang lalim ng kanilang damdamin, ang bigat ng kanilang pinagdaanan, at ang ningning ng kanilang pag-asa. Hindi naging madali ang paglikha ng kwentong ito. May mga sandaling puno ng pagdududa, mga gabi na hindi ako makatulog habang iniisip kung paano ko maipararating ng buong puso ang kanilang emosyon. Ngunit sa bawat hamon, ang mga mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ang nagsilbing gabay. Ito ang mga haligi ng kwentong ito, ang paniniwala na sa kabila ng anumang pagsubok, mayroon pa ring pagkakataong magsimulang muli, na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili nating kalayaan. At na ang tunay na pag-ibig, kapag hinayaang mamukadkad, ay kayang pagalingin ang pinakamalalim na sugat at buuin ang anumang nasira. Umaasa akong sa pagtatapos ng kwentong ito, mayroon kayong naramdaman na inspirasyon, o marahil ay isang paalala na sa bawat dilim, mayroong liwanag na naghihintay na matuklasan. Ang kwento ni Dara at Marco ay patunay na ang buhay ay puno ng mga sorpresa, mga hamon at mga himala. At sa huli, ang pag-ibig ang laging nagwawagi. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagtangkilik. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang tumatak sa inyong puso mula sa paglalakbay na ito? Ang inyong mga komento ang magsisilbing inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong makakapagbigay ng pag-asa at pagmamahalan. Paalam sa ngayon, at nawai ang pag-ibig at pagpapatawad ay laging manatili sa inyong mga puso.